Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, salita ng Diyos ay ating pong titignan sa Biblia, sapagkat ang Biblia po ang talahan ng salita ng Diyos. Kaya po tayo, lagi tayong dumidepende sa Biblia. Ano po? Purihin ng Panginoon. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag o ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ano po? Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit, dumudulog. Turuan mo po kami sa pagkakataong ito. Paunawahan mo po kami ng iyong mga salita na siya ang aming pagkain, pang aming kaluluwa. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Yung sa libro ng Jeremias, babasahin ko po ito, dalawa pong hawak kong Bible, yung Magandang Balita Bible 2005, copyright. Kaya ito, salita ng Diyos, Biblia. Meron lang po akong babasahin dito sa Magandang Balita Biblia, yung ang aklat ng Jeremias. Dito po sa ito po, introductory o pasimula. Si Propeta Jeremias ay nabuhay noong huling bahagi ng ikapitong siglo at unang bahagi ng ika-6 na siglo BC o yung pong BC, before Christ. Yan, doon po siya umiral. Ano po sabi niya? Nabuhay. Yan, nabuhay. Ito po yung life story ni Propeta Jeremias. Dito po sa kalagitnaan, meron siya sinabi, si Jeremias ay isang lalaking may malambot na kalooban at labis na nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Hindi niya ibig magpahayag ng kahatulan sa kanila bagamat kinakailangan. Sa maraming bahagi ng aklat na ito ay inilahad niya ang mga hirap na kanyang tinihis dahil sa pagkatawag sa kanya ng Diyos na maging propeta. Ang salita ni Yahweh parang apoy sa kanyang puso at hindi ito masusugpo. Ano po, yun po nakalagay, Purihin ng Panginoon. Kaya, ang babasahin po natin yung kay Jeremias. Meron po akong titignan dito po, libro ni Jeremias. Ayan po, Meron po kasing prophecy dito. Ang sabi po ay ganito. Basahin po natin, Dali po, tinitignan ko po, kasi wala po akong kodiko, Sa Jeremias 33:14. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang araw na tutuparin ko ang mga kabutihang ipinangako ko sa mga mamamayan ng Israel. 15. Sa panahong iyon, pamamahalahan ko
ang aring matuwid na mula sa angkan ni David. Pairalin niya ang katarungan at katwiran sa buhong lupain. Ayan po, no? Pangako po ito. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, tutuparin ko. Ano po? Ngayon, sino po yung pinangako niya? Basahin po natin yung uli na yung 15. Sa panahong iyon, pamamahalaan ko ang aring matuwid. Ari pong matuwid. Hindi po si David yun. Kasi lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Kaya yung maghahari ay isang matuwid na hari na mula sa angkan ni David. Sa angkan ni David. Tignan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Pasinin niyo po sa angkan ni David. Magmumula yung haring matuwid. Si David po hari din. Sa kanya magmumula yung hari na matuwid. Ito po. Dito po sa Roma, hono-hono, mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol para ipangaral ang kanyang magandang balita. Ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta. At nakasulat sa banal na kasulatan. Yan. Yung binabanggit po ni Apostol Pablo, yung nakahula na sinabi ng mga propeta na nakasulat sa banal na kasulatan. Tignan po natin. Sunod. Sa 3:4. Ang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun po, ano? Sa kanyang pagkatao, isinilang siya sa lahi ni Haring David at sa kanyang banal na espiritu. Napatunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos na siya'y nabuhay muli sa mga patay. Ano po yan? Ang inihula po pala na nakasulat sa Biblia ayon sa mga propeta mula sa lahi ni David, ang ating Panginoong Jesucristo. Balikan po natin yung Jeremias sa 15. Sa panahong iyon, pamamahalaan ko ang aring matuwid mula sa angkan ni David. Paiiralin niya ang katarungan at katwiran sa buhong lupain. Meron naman po tayong titignan dito. Kung mapapasin nyo, nagbubuklat po tayo ng Biblia. Ayon po sa Hebreo, ano po? Ganito po ang mababasa natin. Ano po? Sa Hebreo, noong una nangusap ang Diyos sa mga dinuno natin sa iba't ibang panahon at parahan sa pamamagitan ng mga propeta. Ano po? Nangusap po ang Diyos sa panahon ng mga propeta. Noong una. Ngunit nito ang huling araw, sa 2 po binabasa ko, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos at sa libutan at siya rin ang pinili niyang magmayari ng lahat ng bagay na ito. Sa 3,
Sa kanya makikita ang kaningningan ng kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ganon din siya. Siyang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang salita. Matapos niyang tayong linisin sa ating kasalanan, mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Yung uling sa dos, ngunit nitong uling araw. Kasi po nasa uling araw na po tayo. Ang panahon natin ay uling araw na. Siya ay, ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung huling araw, sabi ko nga po, nasa huling araw na tayo, nangusap po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Pero noong araw, yung Old Testament, nangusap sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya yung mga libro ng mga propeta po, sa Old Testament. Pero dito, sa huling araw, nangusap siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Anong sabi niya? Balikan natin yung Jeremias 33:15. Uli, sa panahon iyon, pamamahalahin ko ang aring matuwid na mula sa angkan ni David. Pairalin niya ang katarungan at katwiran sa buhong lupain. Mandate po yun, mandato. Ano daw po yung mandato niya? Pairalin niya ang katarungan at ang katwiran sa buhong lupain. Yan po. Balik ulit tayo sa Hebreo. Nakita na po natin si Jesus mula sa angkan ni David. Yung kanyang pagiging tao, ipinanganak po siya sa angkan ni David. Kaya si David ari, pero namatay si David. Ang papalit sa kanya ay ari ng walang kamatayan. Ngayon, sa Hebreo pa rin, ganito po ang sabi. Tignan po natin, sa 4 po. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa mga hangel at higit dakila ang titulo niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga hangel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito sa sino mga anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Yun po patungkol po kay Jesus, hindi patungkol sa mga anghel. 7. Ito sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay ginawa kong ay pwede kong gawing hangin o sila man lingkod ko ay pwede rin gawing naglilihab na apoy. Sa 8. Ngunit ito naman sinabi ng Diyos sa kanyang anak, tungkol sa kanyang anak, ang kaharian mo, O Diyos, magpakailanman at mag-ahari, ang pag-ahari mo'y makatwiran. Ayun po, Anong sabi sa Jeremias po yung mandato ng hari na binabanggit ni Propeta Jeremias na hula sa 33:15. Sa panahong iyon, pamamahalahin ko ang aring matuwid mula sa angkan ni David. Yung sa Roma 1:1 hanggang 4. Wala pong tinukoy doon si Pablo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, siya po ang tinutukoy ng hula
nasabi po sa Hebreo 1:1, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng propeta noon. Ano po? Yung ula. Sa verse 2, tinukoy na po si Jesucristo po yon. Ngayon, Diyos po ang nagsabi rito. Diyos din po ang umula. 8. Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O sino po bang anak ng Diyos? Isa lang po yun. Solong anak, bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yun nakalagay sa 1:3-16. Ano po? Basahin natin. Anong nakalagay po doon? Ito po, 1:3-16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kaisa-isang anak. Sino po yun? Yung anak niyang si Jesucristo. Nagmula sa lahi ni David sa pagiging tao. Sa langit po, anak siya ng Diyos. Kung ano ang Diyos doon, ganun din ang anak. Sabi po sa Hebreo 1:2. Kung ano ang Diyos, ganun din ang anak. So, nasugoy niya po rito sa ibabaw ng mundo, dito sa mundo natin. Siya po yung ipinanganak na ni Maria ng pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, wala po siyang laman at dugo na gaya natin. Kasi po, taga-langit siya. Wala pong tao sa langit. Puro po mga pang-espiritual ang langit. Ano po? Yung kaharian ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay espiritu, walang laman at dugo. Ang mga anghel, ganun din po. Ngayon, si Jesus nandun siya. Wala siyang laman at dugo. Kaya nga po sabi sa Hebreo 10, nang suguin niya po ang kanyang anak. Anong sabi ng anak? Basahin po natin. Sa Hebreo 10:5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, mundo, ito mundo nating ginagagalawan. Anong pahayag ng Panginoong Yesus sa kanyang ama? Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Sa halip, binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. Yan. Yung mga tao po no, naghahandog po sila. Ano po? Para mapatawad ang kasalanan. Pero hindi na po nagustuhan ng Diyos ang handog nila. Ang handog po noon, mga hayop. Sinusunog. Kanya lang, ang mga tao noon, Israelita, sinusunog po nilang hayop yung mga pangit na. Dapat sana yung mga unang bunga ng kanilang mga alagain. Ano? Kasi yun po ang maganda. Pero naging tuso po sila, ang inahandog po nila yung mga may diferensya. Pilay, bulag, kung ano-ano ang itsura. Hindi na po nagustuhan ng Diyos. Yun ang ginagamit po nila para mapatawad ang kanilang kasalanan. Naghahandog po sila ng hayop. Kaya ang ginawa ng Diyos, nakita niya, wala po tayong magagawa para mapatawad ang kasalanan natin. So, ang Diyos na rin po ang gumawa ng parahan o pasya para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Yun po sinasabi sa 1:3-16, ibinigay. Sino pong ibinigay? Ang kanyang bugtong na anak. Yung kasama niya po sa langit. Yung Kristo. Ano po? Nang ipinanganak ni Maria, ang pinangalan naman ay Jesus.
Yung Jesus na yon na nagkatawan taho na sinasabi po sa Hebreo 10:5. Wala siyang laman at dugo. Ulitin natin. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Sa halip, binigyan mo ako ng katawan na ihandog ko. O, yun po ano? Sunod. 6. Hindi ba nasisiyahan sa mga handog sa sino man at mga handog sa paglilinis? Yun. Para malinis sila, maghahandog po sila ng hayop. Ang problema po, yung nga po, ang inahandog nila, mga may depekto. Hindi po yung maganda. Ano po? Kaya si Jesus na po ang kanilang ihandog. Ang ihandog. 7. Kaya't sinabi ko sa iyo, o nagsasalita si Jesus ha, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. So yung prophecy about Jesus sa mga kasulatan, yun po yung nakasulat, ano? Anong sabi ni Jesus? Tutuparin ko. Oh. Yun po yung mga hula ng mga propeta sa lumang tipan. Kaya sabi po sa Hebreo 1:1, nangusap sa mga propeta. Yung inula po nila, natupad po sa New Testament. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang inihandog. Kasi po, hindi na po kasi tinatanggap ng Diyos yung mga handog ng tao noon na panlinis sa kanilang mga kasalanan. Sabi ko nga po, mga defective yung inahandog nilang mga hayop sa panahon nila. Kaya hindi na po tinatanggap. Ano po? Ganon po sila kawais yung mga tao noon sa lumang tipan. Kaya ang Panginoong Yesus po ang inihandog para sa panlinis ng ating mga kasalanan. Ano po? Siya pong napako sa cross. Siya rin po yung nagpasan. Ang sabi ni Pedro, yung kanyang kamatayan. Tignan po natin ang sinabi ni Apostol Pedro, ano? Tignan ko po. Si Kristo, unang Pedro 2:24. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa cross para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. O yun ano po? Inako ni Jesus ang kasalanan ng tao. Ipinako po sa cross, namatay. At muling nabuhay at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos sa langit. Ginawa ni Jesus ang pantubos ng kasalanan natin. So anong ipapalit natin doon? Nasabi ni Pedro, iwanan na. Meron ka na palang iiwanan. Basahin natin muli. Para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. O yan, ano po? Iwanan na ang kasalanan. Ang problema po, ginawa na ni Jesus yung ang utos ng Diyos Ama
para matubos ang kasalanan natin. Pero ang tao po, ayaw naman po nilang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po ni Pedro, hiwanan na yung mga kasalanan. Alam niyo po, nung mangaral si Jesus, after ng baptism sa Jordan River ni Juan Bautista, nang magsimula po siyang mangaral, ito po ang kanyang binabanggit. Sa Mateo, tignan po natin ano. Ito po, no? Basahin natin Mateo 17. Simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ano po, yon? Anong sabi? Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan. Dito po sa Bibliang Magandang Balita, Biblia 2005 edition, ganito po nakalagay sa Mateo 4. Babasahin ko po ano. Ito po, 4:17. Magbuot noon, nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Yun, talikuran po pala. Yan po palang salitang pagsisisi ay pagtalikod, about face. Sabihin, talikuran na po yung kasalanan. Yan pong ibig sabihin ng pagsisisi. Kaya sabi ni Jesus, magsisi na kayo. Kasi kung hindi ka magsisisi, kaibigan, hindi ka pag-aaharian ng Diyos. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Wala namang hindi nagkasala. Sabi nga ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Oh. Ang remedyo, pagsisihan o talikuran ng kasalanan para pagharian ka ng Diyos. Anong sabi ni Pedro? Ano pong binanggit ni Pedro? Ulitin natin. Dito nga po, basahin natin dito ano nakalagay ano. Yung unang Pedro 2:24. Ano sabi po ni San Pedro, o Apostol? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. O anong kapalit? Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero naging problema po, naipako na po si Jesus, 2,000 taon na po nakakaraan. Taon-taon na lang po, inahalala yan, dumarating yung sinasabi nilang mahal na araw. Ang tanong, nabubuhay pa ang tao ngayon sa kalooban ng Diyos? Kayo po, ikaw kaibigan, nanonood ng video ito, yung mga kakilala mo, nasa paligid mo, o nabubuhay pa sila maka-Diyos? O, kayo na po ngumusga. Nabubuhay ba silang maka-Diyos? O kalooban ng Diyos? Ito po yung sinabi ng Panginoong Yesus nang nangangaral siya. Sa Mateo 4:4.
dito po naman natin titignan, ano? Salita ng Diyos, Biblia. Ito po. Pero sumagot si Jesus na sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, kita nyo po? Hindi lang pala tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, dapat mabuhay po tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Yun po yung kalooban ng Diyos. O, naalala nyo pa po yung Ama namin na sa langit ka? Yung tinuro ng Panginoong Yesus na panalangin? Nasa Mateo 6:9. Ano po nakalagay doon? Tignan nga po natin, ano? Kaya't manalangin kayo ng katulad nito. O yan, meron na po pala tayong tutularan ng panalangin. Ito po yung tinuro ng Panginoong Yesus na gagamitin natin padron sa ating panalangin. Kaya sabi niya, tularan. O, hindi po sinabing ulit-ulitin. Yung problema po, Ama namin, sumasalangit ka. Yung ginawa pong kanta, pero paulit-ulit na lang po. Ano? Pagkatapos mananalangin sila, hindi nila tinutularan itong laman nito, kundi nananalangin sila ayon sa kanilang gusto o sa gusto ng kanilang mga leader. Ano po? Sa simbahan. Itin natin, Mateo 6:9. Kaya't manalangin kayo ng tulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Diyos, naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang kalooban nyo rito sa lupa tulad ng sa langit. O kita nyo po? Paano ka paghaharian ng Diyos? Paano mo masusunod ang kalooban ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:17, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang kaharian ng Diyos. O sinong kaharian ng Diyos? Yung tao. Sila po yung paghaharian. Ano po? Tao ang paghaharian. Kailan? Kapag nagsisi ka na, tinalikuran ng iyong mga kasalanan. Repentance. Para pagharian ka ng Diyos. At pag naghahari ng Diyos sa iyo, doon matutupad yung kasunod na verse o talata. Anong nakasunod na talata po? Ulitin natin. Sa Mateo 6, ano? Kaya't manalangin kayo ng tulad nito. Ama namin nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Diyos, naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang kalooban nyo rito sa lupa tulad ng sa langit. Yan. Para pagharihan ka, sabi ni Jesus, repentance, pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Talikuran, aminin. Pag inamin mo, ang sabi ni Juan, patatawarin ka ng Diyos, walang ititira sa iyong kasalanan. Lahat ipatatawad ng Diyos ang iyong kasalanan. Tignan natin ano po. Sa unang 1, ganito po nakalagay. Sa 8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamahan
dahil matuwid siya. O kita niyo po, aminin. Baka sabihin mo, sorry po, Panginoon. Wala ka namang inamin. Aminin mo, kaibigan. Banggitin mo. O pumasok ka sa iyong silid. Sabi nga ni Jesus, pasok kayo sa inyong silid at manalangin kayo ng lihim. At ang Ama na inyong nasa lihim, siyang gaganti sa inyo. So, anong dapat gawin pala, kaibigan? Aminin. At talikuran. At sabi ni Juan, lilinisin tayo. Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, wala na pong matitira. At pag-aharian ka ng Diyos, doon mo ngayon masusunod ang kanyang kalooban. Kasi ang nag-ahari na, sa loob mo ay walang iba kundi na ang Diyos. Pag nag-ahari ng Diyos sa iyo, masusunod mo na yung kanyang kalooban. Kasi hanggat hindi mag-ahari ang Diyos sa iyo, di mo magagawa yon, kaibigan. Tandaan niyo po, hindi mo magagawa iyon. Kaya tandaan niyo po, ang buhay natin, iba-iba po. May namamatay na maaga, meron namang hindi. Pero mas maganda po, datang ka man ng kamatayan o hindi, at least, nakapag-repent ka na, kaibigan. Ano po? Repentance, pagtalikod sa ating mga kasalanan, aminin natin sa Diyos na makasalanan tayo, banggitin po natin ang ating mga kasalanan. Kasi kung hindi mo po babanggitin, ibig sabihin, hindi ka po totoong nagre-repent. Wala kang pag-amin . Ano po? Naalala nyo ba kay Luca Vega na nakakulong na po? Yung hinihingi lang ng mga tao, aminin yung kanyang kasalanan, yung ginawa niya, na ginawa niya po sa video. Pero sabi niya, wala naman akong kasalanan. Wala siyang pag-amin, kaya tinuloy po yung demanda sa kanya. At ngayon, siya na po ay nakakulong sa kanyang ginawa na napalabas po sa social media. Ano po? Kaya tatandaan po ninyo, kaibigan, ang tagapagligtas po ang Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. So, lapit po kayo sa Kanya, handa po tayong tulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Tatandaan nyo po ang buhay natin. Hanggat may pagkakataon pa, kaibigan, di natin alam. Ayun, nagsisimula na po ang digmahan. Dinidigma po ng mga rebelde ang Israel. Kaya sabi nila, baka ito na po yung sinasabi nilang pagparito ng Panginoong Yesus. Baka, kasi talagang ang sinabi ng rebelde, ito parang malupit na po yung paglusob nila. Sinorpresa po nila yung Israel na ang dami na pong namatay. Wala po silang pinipili, napapanood po sa TV. Civilian, pinapatay na po nila. Wala namang kilalaman po yun . Pero sila, ayaw na po nilang yung sinasabing mag-uusap. Wala, ang gusto nila, giyera. Kasi dyan po nila daw matatamo yung tagumpay sa pamamagitan ng giyera. Ayaw na po nila ng peace talk. Ano po? Ikaw, kaibigan, kailan ka pa magsisisi? Tatalikod sa iyong kasalanan. Tandaan mo, ang pinag-aharian ng Diyos, yung tatalikod sa kasalanan ayon sa pahayag ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya tatandaan po natin,
tayong mga tao, samantalahin po natin ang opportunity na binibigay ng Panginoon Diyos. God is good all the time. All the time, God is good. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagliliwanag mo po sa aming napag-aralan sa oras pong ito. Napakabuti mo, Panginoon. Iyon palang prophecy sa Old Testament, naganap sa aming Panginoong Yesus, ang iyong bugtong na anak. Salamat po. Wala po kami magagawa, Panginoon Diyos. Hindi namin alam paano kami lalapit magpahingi ng tawad. Pero isinugo mo po ang iyong bugtong na anak na ang Kristo na sa tinatawag naming Yesus. Na sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Amen. Kaibigan, minsan pa, i-share mo po ang aking munting video. Malay mo. Ikaw naman na share ang kaibigan, i-share mo rin. Malay mo rin. Magdadalang liwanag ito sa isip ng mga tao na nagdidilim ng kaisipan. Na po. God is good. All the time. All the time, God is good. Hanggang dito na lamang po, kaibigan, ang aking munting video. God bless us all. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Bye-bye!